Dito mga kababayan. Kung kahapon, sinisi ni Sara Duterte, si PBBM, na siya daw ang nasa likod or mastermind sa pagpapakulong kay Digong at sa pagpapa-impeach sa kanya. Ngayon naman, mga kababayan, sub-annihilation, si Chris Olo, sir. Ano po yon, Sir Sab? Kay Chris Olo. Nandyan ba si Chris Olo? Ayan. So ito mga kababayan, kahapon sa ating isang pinag-uusapan, sa isang topic natin, sinisi ni Sara Duterte na si PBBM daw ang nasa likod ng pagpapa-impeach sa kanya at pagpapakulong kay Digong kasi nga frontrunner daw siya sa 2028 election. Kaya daw gusto ni PBBM na tanggalin si Sara para wala daw pambato itong mga Duterte at panatilihin daw ni PBBM ang kanyang posisyon at ang kanyang pamilya sa posisyon or sa gobyerno. Ngayon mga kababayan, nagtaka lang din po ako kung bakit mas inuna po ni Sara yung 2028 election kaysa sa harapin niyang impeachment niya. Kasi ang sabi niya, sure win na daw siya na panalo siya sa 2028 election bilang president. Ang tanong mga kababayan, ang layo pa nung 2028 presidential election, panalo na daw siya. Bakit hindi niya ipapanalo ang impeachment niya? Diba? Kasi simple lang mga kababayan, kung maipanalo ni Sara ang impeachment niya, sa madaling salita, mananalo siya pagka-presidente. Sa madaling salita, lahat ng naninira sa kanya, puro sinungaling. Di ba? So bakit niya kailangang unahing sabihing panalo siya sa 2028 presidential election kung ang kanyang impeachment nga iniiwasan niya? Sinong bobo at tanga na DDS lang naman ang buboto sa kanya at naniniwala na inosente siya? Saan ka nakakita ng inosente pero 16 yung abogado mo? Kung inosente ka, ikaw mismo, sarili mo, kaya mo ipagtanggol. Di ba? Kung alam mo sa sarili mong inosente ka, edi sana hindi ka kumuha ng 16 na abogado, edi sana sarili mo lang ginawa mong abogado katulad kay Marcos Sr. Di ba? Inosente ka pala eh. Dapat ikaw na nag-lawyer in yourself. Di ba? Parang si Harry Roque, I can handle myself. Di ba? I am a lawyer on my own. Di ba? Unahin mo pa yung sabihin mong manalo ka sa 2028 election, yung ng impeachment mo, hindi mo nahaharap. So ngayon mga kababayan, ito na ang sabi ni Sara. PBBM admin at ICC may sabwatan daw. Nako, eto na naman mga kababayan, mamura ko na naman si Sara dito. Sara, wag ka magalit pag namura kita. Hindi kami bulag. Hindi kami nakapikit. Hindi kami tulog. Paano mo nasabi na sa buwatan ang PBBM admin at ang ICC? Diba? Una, bago ko i-play ang video na to, mga kababayan. In extra block. Wait lang. Ito mga kababayan, may ads lang. Nakipagsabwatan umano ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang International Criminal Court para ipahuli si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan ang bahagi na naging talumpati ni Vice President Sara Duterte sa The Hague, Netherlands nitong weekend sa harap ng Filipino community. Iginiit din ni VP Sara sa kanyang talumpati na mayroon umanong tao sa loob ng ICC na nai-impluensyahan ng chismis at social media kaugnay ng hiling nilang interim release ni FPRRD. Hinihintay pa ng UNTV ang magiging tugon dito ng palasyo pero nauna na rin iginiit noon ni Pangulong Marcos na sinurrender lang si dating Pangulong Duterte sa ICC dahil may warrant of arrest ito mula sa Interpol. Ngayon, Sara, sasabihin mo na sa buwatan si Marcos administration at ICC? Ganito po kasi yan, mga kababayan. Anong klaseng leader kaya si Pangulong Bongbong Marcos kung alam niya na may warrant at tatanggihan niyang hindi ipakulong? Si Digong lang ang gumawa niyan. Si Michael Yang may warrant. Si Peter Lim may warrant. Pero baliktad po ang nangyari. Yung mga tao na handang tumistigo na si Michael Yang may kinalaman sa Shabu, si Peter Lim may kinalaman sa Shabu, si Pulong at asawa ni Sara may kinalaman sa Shabu, yung mga testigong nakakita ang nakukulong. Si Digong lang ang nakakagawa niyan, mga kababayan. Ngayon mga kababayan, sa tingin ninyo,
Kung hindi ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos ang ipakulong si Digong kahit may warrant mula sa Interpol, anong sasabihin ng taong bayan sa kanya? Protektor, konsentidor. Mas lalong masira ang pangalan ni Marcos. Pinagbigyan na siya ng tao. 39 years nilang nilinis at inantay na linisin ang kanilang pangalan, dadagdagan niya ulit. Hindi na mangyayari yun. Mga kababayan, ikaw sa sarili mo mga kababayan, kung ako, magkapatid tayo, may warrant ako, hindi mo papayagan ang mga pulis na hulihin ko? Nahulihin ako? Kahit may warrant ako? Anong tawag doon? Konsentidor. Hindi po ang tao mabibigyan ng warrant kung hindi idinaan sa pagkaso. Mahirap po kasi maglagay ng warrant ng walang kaso. Kaya nga po na warrant at kaya nga po nabigyan ka ng pagkakataong hulihin kasi kinasuhan ka. Ngayon mga kababayan, ano pang panglaban ni PBBM kung warrant na nga ang nandyan? So, kapag hindi yan ginawa ni PBBM na bigyan ng katarungan yung mga biktima, ang sabihin ng tao sa kanya, protektor siya at konsentidor siya. Diba? Ito, Ma'am Arlene Pabular, pa-shoutout kin kay Jude Anthony Abilgas. Ayan, thank you sa mga balitang makatutuhanan at makabuluhan. Keep it up. Ayun, nawala ang stress ko kahit nadidismaya ka sa mga DDS. Salamat. Salamat po, Ma'am Arlene Pabular. Thank you so much po. Diba? At totoo lang, kung hindi pinayagan ni PBBM na ipakulong si Digong, dalawa ang magiging kalaban ni Marcos. Bakit? Ano pang aasahan ni PBBM sa mga Duterte? Ibinaboy na nga siya. Bago man si Digong babaan ng warrant ng Interpol, binaboy na ni Digong araw-araw si PBBM. Binantaan na ni Sara si PBBM. Ngayon, kung hindi pumayag si PBBM na nandyan naman ang warrant at iparesto si Digong, anong aasahan ni PBBM kay Digong kahit ipagtanggol niya at hindi niya ipapakulong? Bababuyin at bababuyin at bababuyin pa rin siyang paulit-ulit ng mga Duterte. Ngayon, sabihin natin, hindi pumayag si PBBM na ikulong si Digong. Kahit binaboy siya ni Digong, safety na si Digong. Magiging doble ang kalaban niya. Sino ang magiging kalaban niyang pangalawa? Yung mga nagreklamo. Isa na dyan sila Trillanes at Pinklawan at Dilawan. Magiging dalawa ang kalaban niya. Ito si Marcos, ito si Trillanes at grupo niya at ito yung mga Duterte. Magiging hotdog si PBBM. Bakit? Kung hindi pumayag si Marcos, ito, tatlo sila. Tatlo, ganyan. Kung hindi pumayag si Marcos, na ikulong si BBM, anong makuha na benepisyo ni PBBM dito? Kung hindi pumayag si Marcos na ikulong si Digong, anong makuhang benepisyo ni PBBM kay Digong? Bago ikulong si Digong, binaboy na, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Hindi pa presidente si Marcos, binaboy na siya ni Digong. Kaya hindi na mag-expect si PBBM dyan na purihin siya ni Digong at sabihin, praise the Lord, hallelujah, mahal kita. Walang ganun. Walang benefits na makuha si Marcos dyan. Araw-araw na nilang binaboy. Puro mura, banta ng kanyang seguridad ang makukuha niya. Ngayon, kung hinayaan ni PBBM, yumuko lang siya at hindi ikulong si Digong, magiging kalaban niya si Digong at ang grupo ni Trillanes at itong mga tao ng kabila. Di ba? Yung kabila. Bakit? Nakita mo nang may warrant, hindi mo ipakulong kasi kaibigan mo. Pero yung kaibigan mo, binaboy ka ng binaboy. Magiging dalawa kalaban niya. Anong hitsura ng kanyang administrasyon ngayon? Kung dalawa ang kalaban niya, nandyan si Digong, nandyan ang mga Duterte, nandyan ang mga Dilawan at Pinklawan. Sa tingin ninyo, maganda ang administrasyon ni BBM? Hindi. Bakit? Hindi siya susuportahan itong mga Pinklawan at Dilawan, bababuyin at bababuyin siya. Bakit? Kasi hindi niya pinayagan na ikulong si Duterte. Magiging miserable ang pagiging presidente niya. Araw-araw may rally, araw-araw may ganito, araw-araw may gulo. Hindi nasusunod sa gobyerno. Bakit? Nahahati kasi sa tatlo ang gobyerno natin.
Bakit? Grupo ng mga Duterte, grupo ni BBM, grupo ng mga Pinklawan at Dilawan. Tatlong kulay lang meron tayo. Kapag hindi pinayagan ni PBBM na ikulong ang isang dilubyo, na isang demonyo, na tambaluslos, sabi ni Las Cañas, magagalit itong mga Dilawan at Pinklawan. Anong mangyari kay BBM ngayon? Dalawa kalaban niya. Masisira ang pagiging presidente niya. Yan ang totoo. Di ba? Tapos ngayon sasabihin ni Sara, sa buwatan ng ICC at si PBBM. Inisip lang ni PBBM na, halimbawa, dalawa ang kalaban niya, nandyan ang Pinklawan, nandyan ang Dilawan, nandito pa ang Duterte, at least napilaya na. Ngayon pag naaprubahan dito, yung kagustuhan ng Dilawan at Pinklawan, napilay si Digong, at least wala na siyang kalaban, sumuporta na sa kanya, yung magiging kalaban niya. Kasi ang totoong kalaban ni Marcos, itong Pinklawan at Dilawan, hindi ang Duterte. Ang Duterte ngayon lang yan. Meron nating kasabihan sa Biblia, kaibiganin mo ang kalaban mo. Huwag kang magtanim ng kaaway. Magtanim ka ng kaibigan para marami kang anihin na kabutihan. Diba? Kasi kung, diba? Kung hinayaan niya si Digong na hindi ikulong, dalawa ang kalaban ni Marcos. Diba? Ngayon pinakulong si Digong, di kakampi na niya. Sumuporta na sa kanyang Pinklawan at Dilawan. Bakit? Kasi ang layunin naman ng Pinklawan at Dilawan, gumanda ang bansa, walang demonyo, walang magnanakaw, at higit sa lahat, transparent. Kaya nga sumuporta sa kanya ang mga Dilawan at Pinklawan kasi nga ang pinaglaban ng Dilawan at Pinklawan, pinaglaban din ni PBBM. Ganun yun, mga kababayan. Tapos ngayon sasabihin ni Sara, sa buwatan, ICC at Marcos administration? Walang ganun. Paano mo nasabing sa buwatan? Ang sabihin nyo, ayaw nyo lang talagang makulong kasi gusto nyo ng power. Sorry. Kasi yung taong gustong tulungan kayo, binaboy ninyo. Huwag kayong mag-expect, mga DDS. Araw-araw nyong sisiraan, araw-araw nyong murahin, araw-araw nyong bantaan. Sa tingin nyo, pupurihin kayo? Saksakin ko kaya kayo araw-araw dyan ng toothpick. Hindi ka ba aaray? Saksakin kaya kita ng kutsilyo araw-araw. Hindi ka ba mananakmal? Aso nga, maapakan mo lang buntot, nangangagat. Si PBBM pa kaya, araw-arawin nyo, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Putang ina mo, Bongbong Marcos, Lesa Marcos, Martin Romualdez, putang ina ninyong lahat. Aso nga, maapakan mo buntot, kakagatin ki. Di ba? Kayo pa kayo inaraw-araw ninyo, kada balita na lang sa media, si Marcos bangag, si Marcos adik, si Marcos nag-cocaine, si Marcos nag-shabu. Di ba? Imagine, aso nga lang, maapakan mo yung paa, maapakan mo yung buntot, nangangagat. Si Marcos pa kaha, na tao, presidente pa, binabangga ninyo. Huwag kasi kayong bumangga ng pader. Hindi kayo miyembro ng X-Men na pag bumangga kayo ng pader, lumulusot kayo, tumatagos. Tandaan ninyo, ang tatay ninyo, butot balat na, isang utot na lang mamamatay na yan. Babanggain nyo pa, presidente. Tandaan niyo mga DDS. Hindi kayo miyembro ng X-Men na kapag sinabi mo, mag-iba kang anyo, mag-iimba ka ng amnyo. Hindi ka anak ni Wolverine na kapag tinusok mo yung baka, lulusot yung pangtusok mo at kahit barilin ka, hindi ka tablan. Binangga ninyo presidente, dapat nag-antay kayo matapos ang termino ni Marcos dyan, tsaka kayo magwalwal. Hindi kasi kayo makaantay. Ubus na ba yung bilyon-bilyon na nakurakot ninyo sa Confi Fund? Mag-antay kayo matapos ang termino ni Marcos. Pag natapos yung termino, pagbabahala, sige magtakbuhan kayo lahat, puro Duterte president. Ubusin ninyo lahat ng posisyon sa gobyerno. Duterte President, Duterte Vice President, Duterte Secretary, Duterte Senate President, Duterte Mayor, Congressman, Governor, Barangay Chairman, Kagawad, Tanod, Street Sweeper, puro Duterte. Ubusin yung buong, gawin yung monarchy ang Pilipinas. Antayin yung bumaba si Marcos pagka-presidente. Mag-antay kasi kayo. Presidente na yung tatay ninyo, sunod kayo pa rin. Gahaman.
Antayin nyo matapos yung termino. Ubusin nyo lahat. Gawin yung monarchy. Gayahin nyo Europe, Di ba? I-monarchy nyo na. Pag namatay ang tatay, susunod ang anak na lalaki. Pag namatay ang anak na lalaki, susunod naman yung anak na panganay na lalaki. I-monarchy nyo na. Atat na atat kayo. Akala nyo naman, naubusan kayo. Di ba? Yan ang problema sa inyo. Atat ba kayo sa posisyon o takot lang kayong malaman ang baho ninyo? Di ba? Hindi ako naniniwala na atat sila sa posisyon at gusto nila magka-power. Atat sila na hindi malaman ang kanilang kabulastugan. Diba? Antayin ninyo matapos ang termino ni PBBM. Tsaka ka na tumakbo, Sara. Diyos ko po. Oo, matapos naman ang termino niyan. Isang beses lang naman ng presidente yan. Diyos ko, hindi kasi kayo makaantay. Itlog-itlog lang muna kung wala nang pangkain. Yeah? Kung hindi mo kayang bumili ng tag-80 bigas, maintainer ka doon sa 20 pesos per kilo kahit sabihin mong bigas panghayop. Yeah. Quick lang muna. Ako nga, nag-aral ako noon. Ulang ko, quick lang eh. Yeah. Padarating ang panahon, nakatapos ka mag-aral, magkatrabaho ka, hindi na quick ulam mo. Lechon manok na. Yeah. Hindi naman ako naniniwala dyan na takot sila mawala ng posisyon. Takot lang sila mabulgar ang mga kabulastugan nila. Kaya nga yung Davao City pag napalitan kung sino mayor dyan, makakalka lahat ng baho nila dyan. Ngayon, antayin nyo matapos ang termino ni Marcos. Pagkatapos ang termino ni Marcos, di sige, magpresidente ka, mag-vice president din, Duterte, Presidente Duterte, Senate President Duterte, lahat na hanggang sa tanod at street sweeper, barangay official, lahat puro Duterte. Ubusin nyo na, i-monarchy nyo na ang Pilipinas. Tignan natin kung ano mangyari sa ating bansa kung hindi ba maganda leche-leche. Yeah. I-monarchy ninyo. Tignan natin kung lahat na muno sa Pilipinas puro Duterte. Tignan nyo kung hindi kayo mapariha kay sino yung leader sa ibang bansa na libre sa ng gamutan at hospital, si ano ba yon? Yung kulot ang buhok. Na parang African country, si Gaddafi. Tignan natin kung hindi kayo mapariho kay Gaddafi. Kung puro kayo lahat Duterte ang nandyan. Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, hindi po kasi ang bansa natin monarchy. Ang monarchy na bansa lang po ay yung katulad sa Thailand, Brunei, Europe, Malaysia. Yan yung mga monarchy na bansa, yung mga hari at reyna, prinsipe, mga raha, yung namumuno. Ang Pilipinas kasi, walang monarchy dito. Meron dito TikTok. Ang meron sa Pilipinas, Facebook, YouTube, walang monarchy. Diba?